Hello everyone! Welcome to our new vlog. For today's vlog ay magluluto tayo ng authentic na igado, Ilocano style. Yan ang ating iluluto ngayon. Sa mga Ilocano dyan at ako ay isang Ilocano, proud ako, taga Pangasinan ako. So sa Ilocano, dinaldalem ang tawag dito. So ngayon, ang ating mga Ilocano dyan, kamusta kayo ta amin? Agluto tayo ti dinaldalem, igado. Tara at samahan niyo ako sa ating pagluluto ng ating authentic Ilocano igado. Simple lang ang ating ingredients sa ating igado kasi Ilocano style ito. Kaya straightforward lang ang ating mga ingredients dito. Of course, meron tayo ditong pork, kasim, na kinat ko na strips. Ganyan siya. Ganon din yung ating liver. Kinat ko rin siya ng strips. So, meron tayo ditong bell pepper, carrots, ito ay yung ating green peas, ang ating bawang at sibuyas. Meron din tayong soy sauce, paminta, at saka suka. So, yan ang ating ingredients. So, ang una nating gagawin, sa ating kasim, yung ating baboy ay kinat natin into strips. Ang gagawin ko dito, imamarinate ko siya ng soy sauce. 1 cup of soy sauce kasi itong aking, medyo madami-dami ang aking pork. So, i-minus nyo na lang or i-reduce nyo na lang yung inyong mga, yung soy sauce. So, itong aking bawang, hatiin ko siya. So, after ng soy sauce ay bawang at paminta. So, yan ang marinate niya. Mamarinate ko to ng 1 hour. Pero kung meron kayong time, mas magandang i-marinate nyo to overnight para nanunuot yung kanyang lasa. Yung ating soy sauce, bawang at saka paminta sa karne. So, marinate natin ganyan. Tapos, i-set aside natin ng 1 hour. Sa akin ay 1 hour. Pero kung may time kayo, i-marinate nyo overnight. Yan. Tapos, ang susunod naman natin ay ang liver. So, ayaw natin kasi ito yung nirereklamo ng karamihan na yung igado malansa. So, para hindi siya malansa, ang gagawin natin sa kanya ay lalagyan natin ng suka. So, meron ako ditong plain na suka, 1 cup ng suka. Ibababad natin yung liver ng mga 30 minutes lang. Tapos after natin maibabad, hugasan natin. Huwag nating ilalagay na may suka sa iluluto natin. Huhugasan natin, babanlawan natin para maalis yung lansa. Kasi yung lansa napunta na siya sa sabaw or yung sa suka na nilagay natin. So, yun ang gagawin natin. Hintayin natin ng 1 hour, 30 minutes at mag-uumpisa na tayong maggisa. Ayan, mag-uumpisa na tayong maggisa. Nagpainit na ako dito ng aking kaldero. Kung anong meron kayong kaldero o kaya wok, ay yun ang gamitin ninyo. So, mainit na yung ating kaldero. Lalagyan ko na siya ng mantika. Ayan, painitin lang natin ng konti ang ating mantika at magigisa na tayo. So, sa akin, nakikita ko yung iba, habang hinihintay nating uminit, nakikita ko yung iba, inuuna nilang lutuin yung sibuyas. Pero sa akin kasi nakalakihan ko na inuuna ko lagi yung bawang. So, bantayan nyo lang na hindi siya masunog kaagad. So, ito ngayon, mainit na yung ating mantika. Lalagay na natin yung bawang. Dinamihan ko ng bawang kasi mabawang ako eh. So, yung iba, sabi nila, bakit bawang inuuna mo sibuyas? Ewan ko, yun na yung tinuro sa akin ng mga magulang ko nung nag-uumpisa akong magluto. So, yun na yung nakalakihan ko at hindi ko na yun binago. Ayun, kasi minsan, yung pag inuna mo yung sibuyas, kasi yung sibuyas, nagka-caramelize siya, mayroon siyang natural na moist, yung sibuyas. Ang nangyayari, hilaw yung bawang na hindi na siya naluluto.
So yan, pagka brown na magba-brown na ganyan, ilagay nyo na yung sibuyas nyo. Yan, marami akong sibuyas tsaka bawang, mabawang sibuyas talaga ako. Kasi yun yung gusto kong natural na lasa niya, na hindi na ako maglalagay ng mga pampalasa pa kasi nandito na sa bawang tsaka sibuyas. So lulutuin natin itong sibuyas hanggang sa ano na siya, ma-welt na siya or translucent na yung ating sibuyas. So lalagay ko na rin yung ating laurel. Yan ang ating pampabango sa ating igado. Ayan, translucent na yung ating sibuyas at ating bawang, at nilagay na rin natin kanina yung ating bay leaf. Ayan, ilalagay na natin yung ating minarinate na baboy kanina na minarinate natin sa soy sauce, bawang, at saka paminta. Ayan, minarinate natin siya ng 1 hour. So, halu-haluin lang natin siya. Haluin natin para maghalo yung sibuyas at saka bawang dito sa ating karne. So, ang gagawin natin dito ay isasangkot siya. So, isasangkot siya natin siya hanggang sa lumambot yung baboy natin. Importante na mapalambot natin yung ating baboy bago natin ilagay yung ating atay. Kasi yung atay malapit ay madali lang siyang maluto. So, hahaluin lang natin to. Hindi tayo maglalagay ng tubig. So, isasangkot siya lang natin siya. Magsasabaw siya ng kusa niya. So, yung sabaw na manggagaling dito ay doon sa karne. So, yung karne ay mayroon na siyang liquid. Maluluto na siya sa sarili niyang sabaw. So, hintayin natin to mga 30 to 45 minutes. Hinaan lang natin yung apoy medium para hindi siya masunog sa ilalim kasi wala nga tayong tubig. Unti-unti siyang maluluto at magpuproduce ng sarili niyang tubig. Yun. So, takpan natin siya para moist siya sa loob at maluto siya. 30 minutes, i-check natin siya. Pag hindi pa siya malambot, magdagdag tayo ng 15 minutes. So, 30 to 45 minutes, depende rin sa kung gaano kadami yung lulutuin ninyo. So, hintayin natin siya hanggang sa maluto siya. So, ayan, check na natin. After 30 minutes natin sinangkot siya ang ating baboy, ay i-check na natin siya kung luto na siya. Kasi importante na luto na, malambot na yung ating baboy. Tignan nyo, yung nagtubig na siya. So, yan, wala tayong nilagay na tubig. Yan ang tubig na nanggaling sa karne at saka sa soy sauce na nilagay natin sa marinade kanina. So, check natin siya kung luto na yung ating baboy, malambot na, bago natin ilagay yung ating liver. Malambot na siya. Ang bango. Ako, kung maamoy nyo lang siya dyan sa screen, ay talagang ang bango niya. So, ilalagay na natin yung liver. Ang sinabi ko sa inyo kanina, na binabad natin to sa suka. So, importante na hugasan natin siya, banlawan natin siya, kasi nasa suka na yung lansa ng ating atay. So, binalnawan natin siya, drain natin siya. So, ito na yung ating atay. So, ilalagay na natin dahil luto na yung ating baboy. So, ngayon, isasama na natin sa sangkot siya. Kasi madali lang maluto ang atay. Huwag natin siyang i-overcook kasi titigas siya. So, dapat yung luto siya na malambot lang siya. So, yung cooking time ng ating liver
ay mga 7 minutes. Yan yung total na cooking time ng ating liver para hindi siya ma-overcook at titigas. After natin mahalo yung ating atay dito sa ating baboy na luto na, ilalagay na rin natin yung ating carrots kasi medyo matagal tong maluto. Sasabay siyang maluto doon sa ating atay. Yan muna. Haluin natin hanggang sa mahalo lahat. At takpan ulit natin siya ng 5 minutes lang. Yan, takpan natin, 5 minutes natin siyang hintayin. So after 5 minutes na nilagay natin yung ating liver at saka ang ating carrots, ay check na natin siya. Importante kasi na hindi natin ma-overcook yung ating liver. So yung total time ng luto niya, magmula nung nilagay natin ay 7 minutes. So, ngayon, ilalagay na natin yung natitira nating mga gulay. Ilagay na natin yung ating green peas. Kung wala kayong green peas, pwede kayong gumamit ng garbanzos. Yan. At saka yung ating bell pepper. Ayan. So, haluin lang natin silang lahat. Yan ang maganda dito. Wala siyang masyadong paligoy-ligoy. Simple lang yung ating igado, Ilocano style. Amoy pa lang talagang nakakatakam na. Mabisina kon. Mabisin kayon. Ganyan. At hintayin natin ulit 2 minutes para maluto yung green peas natin at saka yung ating bell pepper. So, close natin ulit, 2 minutes lang. So, after 2 minutes na nilagay natin yung ating natitirang gulay na bell pepper at saka yung ating green peas, check na natin siya. Oh, ang sarap, ang bango. Ang bango-bango. Ayan ang ating igado. Check natin kung luto na yung ating liver, tsaka yung kung kailangan pa nating mag-adjust ng alat o lasa ng ating igado. Malambot yung ating liver. Patayin ko na para hindi siya ma-overcook. Ang sarap. Mabisin ako. Ngayon, ipi-plating natin siya at tikman natin kung pasado ba sa ating panlasa. Ngayon, ang paborito kong portion sa ating channel ay ang tikim. So, titikman natin ang ating niluto. Tignan nyo yung kanyang sabaw. Wala tayong nilagay dito na tubig, kundi yung sabaw na niya, tsaka nagmamanti-mantika na siya. So, yan yung natural na sabaw na ng karne at saka mga gulay natin. So, tikman natin. Naku, ang bango niya. Meron ako ditong sili, kasi talagang mahilig tayo ng sili rin. Lalagyan ko ng patis. Ayan. Option lang naman to sa mga mahihilig sa anghang at saka mga condiments. Mahilig kasi ako sa ganun. Kaya ngayon, tikman na natin. Ang bango niya. Ang bango. At saka wala siya nung lansa na amoy. Kasi nga ginawa natin, binabad natin yung atay sa suka. Kaya, tapos binalawan natin. Huwag mong ilalagay yung binabad na kasama yung suka. Kasi yung lansa niya, nasa suka na. So, kailangan natin siyang itapon at banlawan yung ating atay. Yun ang wala siyang amoy na lansa. Ang sarap niya. Natural lahat yung nilagay natin dito. Wala tayong pampasarap. Dinagdagan lang natin ng garlic at saka sibuyas. Yun yung mga nagpalasa doon. Tsaka yung mismong karne. Yun ang nagpalasa sa ating igado. Napakasimple ng ating ingredients dito sa ating igado. Kaya luto na kayo ng Ilocano style ng igado. So, bye na! Kain tayo! Mangantayon! Karuba!
Mangantayon, ta naima sa atin si datay tata. Igado, Ilocano style. Bye!